So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So yun na nga guys, yung balita kahapon na pumunta po, sumugod si President Bongbong Marcos doon sa Davao. Pero hindi po guys sa pag-aatake or pakikipag-away, kundi para sa pagbabago. Improvement po ng Davao yung pinunta ng ating presidente doon. Pero anyway, dito tayo sa pinakapunto ko. Bakit walang nagpakita na Duterte doon? Maliban kay Sara, kasi talaga vice president yun. Yung mag-amang pumirada, si Baste, si former president, or di kaya si Pulong, bakit walang sumipot? Bakit halos lahat ay nagtago? Missing in action yung mayor ng Davao niyo, grabe. Imagine guys, it's such an honor na mabisita kayo ng ating presidente. And it's such an honor also, and pagkakataon nyo na, chance nyo na sana na prangkahin, i-real talk, i-bash ang ating presidente. Nandoon na Nandoon na, pinalagpas nyo pa. Kaya nga ito yung pinagtataka ko. Nasaan na yung branding ninyong matapang? Nasaan yung branding nyong walang kinakatakutan? Diba? Nasaan na yung taong nagpaparesign dito kay President Bongbong Marcos? Hindi nagpakita. Ano? Hanggang salita lang? Sinugod na kayo, Nandyan na kayo sa punto na dapat i-real talk nyo na, sabihin nyo na lahat ng hinanakit nyo. Abay, bakit walang bumoses? Walang humarap, walang umatake. Sabi dito sa balita, Marcos in Davao. For the first time since World War with Duterte. Uy, Rappler, ayusin nyo yung title nyo, mukhang mali. Si Digong lang ba tong atake ng atake? Si Digong lang ba tong away ng away? Hindi po si President. Never po na inatake ni President itong si former President Duterte. Never niya pong inatake kahit po siya sinabihan ng bangag, adik, nasa pideya, bla bla bla, kung ano pa, nasa narcolis. Never pong inatake ni President Bongbong Marcos itong si Digong. Si Digong lang naman po ang palaaway. Okay, gets? Yan ang sabi dito sa balita. Anyway, despite po sa ginawang, maanghang na binitawan or pambabastos ng Davao sa pamamagitan ng boses ng mga Duterte na to, makikita nyo guys, ang ating presidente, ito may papakita akong video na patunay ng ating presidente ay mayroong prinsipyo. Mayroong prinsipyo ang ating Pangulo. True statesman and gentleman po ang ating presidente. Pakita ko. Panoodin nyo itong balita. Nagkasama kanina sa Davao City sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa gitna yan ng maiinit na banat ng pamilya Duterte kay PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Personal na bumisita kanina si Pangulong Bongbong Marcos sa baluarte ng mga Duterte, ang Davao City. Pinangunahan niya ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project. Ipinag-utos dito ng Pangulo na paspasan na ang pag-aayos sa water project sa bansa, lalo't nariyan ang banta ng climate change at El Nino. Any disruption to the water supply, such as the one posed by the El Nino phenomenon, laging binabaha sa Davao, we are feeling the effects of now, degrades our quality of life. It dampens our economic activity and can fuel disorder. Wala naman sa event ang alkalde ng Davao City na si Mayor Baste Duterte. Missing in na action. lang ay pinanatan si PBBM na dapat na raw magbitiw sa pwesto. Nagtungo rin si Pangulong Marcos sa Rizal Memorial College sa Davao City at namahagi ng higit 2,500 na titulo ng lupa sa agrarian reform beneficiaries. Wala pa rin dito si Mayor Baste, pero present na ang kapatid niyang si Vice President Sara Duterte na siya mismong nagpakilala sa Pangulo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Mainit ngayon ang paggaan sa pagitan ng mga Duterte at ng Administrasyong Marcos matapos magkaroon ng prayer rally sa Davao City noong January 28 kontra People's Initiative para sa Charter Change, kung saan nagbitiw ng maanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay PBBM. Sa kabila nito, masaya raw si Pangulong Marcos sa kanyang muling pagbisita sa tinaguriang Duterte Country. Maraming masasayang alaala ang ibinigay ng Gabawenyo sa akin at sa aking pamilya sa nakalipas na panahon. Marami ring mga pagkakaibigang panghabang buhay ang naburito. Hindi maaaring mawala sa aking puso ang pagmamahal ng Davao sa mga tao dito. Sa isang pahayag, matatanda ang sinabi ni VP Sara na nauunawaan niya raw ang sentimiento ng kanyang kapatid nang manawagan itong bumaba sa pwesto si PBBM, kasabay ng nararanasan niya umanong hindi magandang trato mula sa ilang taong nakapaligid sa Pangulo. Magkasamang nilagdaan ni na Pangulong Marcos at VP Sara ang kontrata sa pagtatayo ng Davao Public Transport Modernization Project. Isa itong bus-based public transport system na layong mapaganda ang commuter experience sa lungsod. The infrastructure we are building must not only wipe out the arrears of the past, but must respond to the needs of the present and anticipate circumstances in the future. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa media sina Pangulong Marcos at VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Okay. Kita nyo? Literal na may prinsipyo, pagmamahal, walang pagkalaban or tinitira siya, hindi niya nilalagpasan, tinutulungan pa din eh. Pero anyway, akala ko ba matapang? Yun lang yung akala ko guys, matapang. Kasi branding sa pangalan nila, walang kinakatakutan daw eh. Mga brutal daw sila. Hindi natatakot, walang inaatrasan na laban. Pero yun nga, akala ko nga matapang. Kahit man lang rally, walang naganap. Diba? Nandyan na yung binabakbakan nyo, oh. Nandyan na sa harapan ninyo. Nandyan na. Ano yun? Saksak talikod? Pag malayo, malapad yung tirada. Pag nandyan, tameme. Tama nga ata yung comment ng ibang tao. Takot talaga. Pero, ayaw mapahiya eh. Kaya pinipilit pa din yung personality na matapang. Missing in action. Natauhan ba sa kahihiyan na ginawa? Nakakaloka. Pagkakataon na ninyo, you have a chance. Wala man lang kayong binayaran para magparally dyan. Tinalo pa kayo ng CPP. Diba? Kahit SONA, kahit saang bansa, pumunta ang presidente, may mga nagrarally. Diyan sa Davao, nandyan na minura nyo na, sinabihan yung adik, narkulis, tamad, pinagre-resign, lahat na ng banat na masasama or negativity para sa ikasisira ng pangalan niya, sinabi nyo na. Tapos wala pa ding umatake sa inyo, nasa baluarte nyo na nasa baluarte nyo na. Nasa baluarte nyo na, nandyan na. May nag-comment, sasabihin, syempre, nire-respeto namin ng presidente. Putang ina. Nasaan yung respeto doon? Nasaan yung respeto doon after nyong ipahiya? Kumalat na nga yung balita sa ibang bansa. Kinontent na nga din tayo ng mga taga-ibang bansa na yung dating presidente, tapos yung bagong presidente nag-aaway, tapos sasabihin nyo, nire-respeto pa? Grabe namang kabubuhan niyang pumasok sa isip nyo. Grabe naman. Diba? Binastos na ng mainstream media, kumalat na sa buong mundo, tapos sasabihin nyo sa akin na na nire-respeto. May tarantado pala kayo. Panoodin natin tong balitang to. Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ang modernisasyon sa Mindanao. Itong binigyang diin ng Pangulo ng kanyang bisitahin ang rehiyon ng Davao kasamang mga miyembro ng gabinete kahapon February 7. Sinaksihan ng Pangulo ang paglulunsad ng mga mahalagang proyekto sa rehiyon, kabilang na ang may kaugnayan sa water security at transportasyon. Inatasan din niya ang Department of Transportation of Finance Department na hanapan ng pondo ang railway system project sa Mindanao.
Actually, hindi lang yan yung ginawa ng ating presidente doon. Okay, di ba sinabihan yung tamad? Okay, simulan natin dito. Marcos to DOTR explore funding sources for Mindanao Railway. Tamad pala ha, tamad. Okay, tamad. Ito pa. More land titles for distribution to farmers' aid in 2024. Last year pa yan na sinulong ni President. Tamad pala. Ah, okay. Tamad. Tamad daw eh. Natatawa ako, tamad daw. Tamad daw. Ito pa. Marcos okay. 265 million aid for victims of Davao floods landslide. Kasi nakakahiya naman, nandyan yung, yung baluarte ng Davao, pero nasa Manila pala sila nung binabahaan nila landslide. Nakakahiya naman. Presidente na yung pumunta. Presidente nang pumunta, kala naman ata nila yung presidente nandyan sa baha, natatawagin, nasaan ang Pangulo? Eh kayo nandyan yung LGU, mayor, governor, lahat-lahat nandyan na. Wala ba kayong LGU dyan? Ay, kakaiba. Tamad pala ha, tamad. Okay, ito pa. Davao City, pambansang pabahay, rolls out. Kita nyo? Kahit yung Davao, mayroong pambansang pabahay. Na, it's just a province, probinsya. Yung Davao, yung Mindanao, pinaka-probinsya din yan. Na mas kulang-kulang yung bahay dito sa Kamaynilaan. Pero meron, lahat makakapag-benefits. Tamad. 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 Kaloka. Imagine no guys, yung sinasabihan nilang tamad, maraming nagagawa. Yun lang naman yung pinakapunto ko. Pumunta ang presidente dyan para magbigay ng tulong, hindi makiaway. Makaambag sa pagbabago. Hindi para umatake ng kung sino-sino. Tamad daw eh. Tamad. Sabi ni Digong. Pati ni Baste, pinag-resign. Nandiyan na, pagkakataon ninyo, hindi nyo inatake, tarantado pala kayo eh. Nasaan yung tapang? Wala man lang kayo, mga pa-effigy dyan na sinusunog? Katulad ng ginagawa ng mga CPP? Kalokohan. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.